So, magandang umaga po sa ating lahat. At ito yung tatlong linggo ng buwan ng ano ba ngayon? Agosto? Ika-apat na? Ika-apat pala na linggo. Sorry. Okay. So, ika-apat na linggo ng buwan ng Agosto. Ayon sa Manila Standard na sa pag-uulat, noong Agosto 14, 2025, alas 11 ng umaga, ang departamento ng tinatawag nating DSWD sa Central Luzon ay merong inarestong Amerikanong pastor na naakusahan ng maraming counts of child abuse and other violation sa lugar ng Mexico, Pampanga. At ito ay si Pastor Jeremy Ferguson na direktor ng New Life Baptist Church of Mexico, Pampanga Incorporation, yung NLBCMPI. Ito ay nangyari sa Barangay Pandakake, was arrested last Wednesday, August 13 by the DSWD personnel in the Pampanga Police Provincial Office Women and Children's Protection Desk. So, kita natin dito sa ulat na yung mga allegation ay dahil daw doon sa kakulangan ng mga ang allegation sa kanya ay yung complaints is against doon sa facility, includes physical, verbal, and psychological abuse, fire hazards, mismanagement of funds, improper case management, and non-compliance with registration, licensing, and accreditation standards. So sabi ni Rex Gatchalian, will be filing criminal case against Pastor Ferguson based on the complaints of the children who experienced abuse while under his custody. Involved dito yung all 156 children, and there are 78 boys, 78 girls. Now is protective custody, reception, and study center of children in Lubao, Pampanga. Ngunit nakita natin doon sa Inquirer.net na binabalita nila, merong bias doon sa balita. Okay? Pagka pinag-aralan po natin. In response, sabi ni, bakit ko sinasabi ito? Kasi kapatid natin sa pananampalataya, and we are concerned doon sa mga nangyayari doon sa paligid natin as a Christian. At in response dito, sabi ni Reuven Abante, Senior Pastor of Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries and Brothers of Manila, 6th District Representative Buenvenido Benny Abante Jr. urged that DSWD to carefully review the allegation. Sabi niya, dapat i-review yung allegation tungkol dito sa pangyayaring ito. So, siniting niya yung Republic Act number 11897 or National Baptist Day Act. Abante said, country must recognize the Baptists for the continuous pursuit of their evangelical mission to contribute to the nation building by establishing Christian school that instill academic excellence and build character individuals and churches that proclaim, teach, and share biblical principles for the betterment of society. Abante said he went to Mexico and talked to one police officers there and who confirmed the Pastor Jeremy, New Life Baptist Church, and their orphanages have good standing repute before them. So sabi ni Abante ay may magandang reputasyon ang ministeryo nitong New Life Baptist sa pakikipag-ugnayan sa mga pulisya sa lugar ng Pampanga. At madalas nga na sabi nga ay kasama pa yung mga pulis
para magbigay ng mga tumutulong sila na magbigay ng mga pagkain sa mga batang mga naulila. At nung aking tiningnan ito, nang umugong itong balitang ito, I was shocked and I was nalungkot dahil yung sigaw ng inabuso ay hindi ganon. Ang sigaw ng mga bata ay huwag silang ibigay. Hindi sisigaw ang mga kabataan ng ganon kung sila inabuso. Makita natin na sila'y umiiyak, pleading with pastor not to give them away. So, yung pag-raid sa kanila ay parang sila'y mga itinuring na kriminal. Hindi dapat gano'n. Without a warrant of arrest and assisted by heavily armed SWAT, yung orphanage. So, nakakalungkot yun at nangyayari dito sa ating bansa yung mga ganong uri ng pangyayari. Nakita natin ang mga ganitong pangyayari sa ating bansa. Mapapansin natin dito na hindi porket isang grupo kilala kawani sa gobyerno ay hindi na maaring magkamali o manggipit gamit ang kanyang kapangyarihan o magpairal ng batas na hindi patas. At hindi dahil sa posisyon ay tama, hindi dahil nakaposisyon ay sila na ay tama, makikita natin dito na kung alin ang totoo at tama. At ipinapakita din dito na sa kabilang banda, sa kabila ng lahat ng ipinapakita ng mga pangyayaring ito, ang nakita ko dito ay ang marka ng tunay na pananampalataya. At ang pagiging Kristiyano na kahit umabot sa pagkakulong ay mananatili pa ring tapat na maglilingkod sa ating Panginoon. Umasa tayo na mabigyan ng hustisya ang ating kapatid sa pananampalataya. Idalangin natin sila. Ngayong umaga, ang aking sermon ay pinamagatang The Mark of a True Christian Believer, o ang marka ng totoong Kristiyanong mananampalataya. At may dalawang bagay ako na nais ibigay tungkol sa bagay na ito. Bagamat ito'y magiging seryeng paksa na tatalakayin natin, hayaan nyo akong magsimula sa dalawang bagay patungkol dito. Una, ang kahalagahan ng pagbabago ng puso o yung tinatawag nating regeneration. Pangalawa, ang binagong puso ay may tamang motibo sa paglilingkod. Ulitin ko, una, ang kahalagahan ng pagbabago ng puso o yung tinatawag nating regeneration, yung lingwahe ng regeneration o born again. Pangalawa, ang binagong puso ay may tamang motibo sa paglilingkod. Dumako po tayo sa salita ng Diyos. Basahin po natin sa Acts 8:9 verses 25. Babasahin ko po sa salitang Ingles. Acts 8 verses 9 to 25. Now for some time a man named Simon had practiced sorcery in the city and amazed all people of Samaria. He boasted that he was some great, and all the people, both high and low, gave him their attention and exclaimed, "This man is rightly called the great power of God." They followed him because he had amazed them for a long time with his sorcery. But when they believed Philip, as he proclaimed the good news of the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Simon himself believed and was baptized, and he followed Philip everywhere, astonished by the great sign and miracles he saw. When the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to Samaria. When they arrived, they prayed for the new believers
there that they might receive the Holy Spirit. Because the Holy Spirit, excuse, because the Holy Spirit had not yet come on any of them. They had simply been baptized in the name of the Lord Jesus. Then Peter and John placed their hands on them, and they received the Holy Spirit. When Simon saw that the Spirit was given at the laying of the apostles' hands, he offered them money and said, "Give me also this ability so that everyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit." Peter answered, "May your money perish with you, because you thought you could buy the gift of God with money. You had no part or share in the ministry, because your heart is not right before God. Repent of this wickedness and pray to the Lord in the hope that He may forgive you for having such a thought in your heart. For I see that you are full of bitterness and captive to sin." Then Simon answered, "Pray to the Lord for me, so that nothing you have said may happen to me." After they had further proclaimed the word of the Lord and testified about Jesus, Peter and John returned to Jerusalem, preaching the gospel in many Samaritan villages. Let us pray. Panginoon, purihin ka sa umagang ito. Patuloy kami na humihingi ng iyong gabay. At patuloy, O Diyos, na ang iyong mga salita ay maintindihan namin at maging pagpapala sa aming mga buhay espiritual. Kami maging aware, kami ay maging mga matyag, kami ay maging mga vigilant, magbantay, Panginoon, sa mga nangyayari sa mundong ito, lalo na sa mundo ng sangkakristyanuhan, at maging outside sa mundo ng sangkakristyanuhan, ay kami ay maging mataliktik, matalino sa mga pangyayari sa buhay na ito, na habang lumilipas ang panahon, nakikita namin ang mga pangyayari, mga pandaraya ng dyablo at mga panggigipit, Panginoon, na ginagawa upang ang marami ay tumalikod sa kanilang pananampalataya. Tulungan niyo kami na pag-alabin ang aming mga puso. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng concern. At tulungan niyo kami, Panginoon, na ihayag, iproklama ang iyong salita sa lahat ng tao na aming nakakasalamuha, lalo na sa lugar ng bulusan. Pinupuri ka namin at dinadakila, pinasasalamatan ng iyong pangalan, at niluluwalhati ka namin, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So yun po yung mula po doon sa Acts 8:9 verse 25 ang ating babaybayin. So yung konteksto nito, makita natin na itong si Simon ay isang salamangkero o sorcerer. Sometimes rini-referred na si Simon ay si Simon Magus or Simon of Geta. Na-mention ito sa aklat ng Luke. Na-mention ni Luke sa Acts 8:9 verses 24. At he appeared in the wake of the newly established church in Samaria. So, doon lang nakita siya sa lugar ng simbahan ng Samaria. Doon lang nakita itong si Simon. Doon lang nag-appear. So, siya ay isang minor figure. Ibig sabihin, hindi talagang sikat na malaking tao. In the New Testament history, Simon also appears in Gnostic texts in which his character and biography are expanded upon. Sa mga Gnostics, makikita rin yung karakter at kung sino itong si Simon the Sorcerer. But these accounts are unlikely to be historically reliable due to the nature of these writings and their anonymous authors. Pero hindi siya reliable na historically reliable sapagkat ang mga pagkakasulat at iba-iba yung mga nagsulat patungkol dito.
So, it is not clear, hindi masyadong maliwanag kung saan si Simon ipinanganak. In the book of Acts, it stated that he amazed all the people of Samaria. Namamangha sa kanya ang mga tao doon sa Samaria. Parang dito sa Bulusan, meron bang magikero dito? Wala naman na-amaze. So, parang pag buwan ng araw ng saod, ay may nagmamagic doon sa plaza. Wala man ha. So, dito, itong gawain ni Simon ay, kumbaga kilala talaga siya, na siya ay gumagawa ng mga tricks o sabihin nating magics, kasi siya ay isang sorcerer. But the accounts does not identify him as a Samaritan himself. Pero hindi sinasabing si Simon ay isang Samaritano. So, isang Christian apologist na nagangalang Justin Martyr is believed to have propagated the idea that Simon was a Samaritan from the city of Geta. So, si Justin Martyr, na siya yung nag-propagate na si Simon daw ay isang Samaritano na galing sa siyudad ng Geta. And this has been, ito ay inaccept in the early church tradition and today by some church historian. So, the Jew called Simon who pretended to be a magician. So, mga Hudyo, tinatawag si Simon na nagpapanggap na salamang kero. Is referred to by the historian Josephus. So, nakita ito doon sa Antiquities of the Jews, Book 20, Chapter 7. But this appears to be a different historical figure as he was born in Cyprus. So, pinapakita din na ito daw ay yung historical figure na siya daw ay pinanggaling sa Cyprus. So, makita natin na yung sorcery o yung salamangka, which is strongly condemned by God. So, kinukundina ito ng Diyos. So, makita natin the accounts on Deuteronomy 18 verses 9 to 13 na kinukundima ito ng Panginoon and was common in the ancient world. So, nung panahon ay common ito. Kaya makita natin in the time of Moses ng mga Egyptians, meron dun mga salamang kero. Nung gumawa si Moses, na ginawa yung tungkod, ginawa ng Diyos na yung tungkod na maging ahas, at yung mga salamang kero din na kasama ng pero ay gumawa din ng ahas. So, sikat na sikat yung magic sa ancient world. And while some acts and demonstration were more than illusion of mind. So, illusion ng pag-iisip. And that others were empowered by Satan. So, alam natin, ang pinanggalingan nito ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa Diablo. And attempt to discredit the power of God. At ang layunin ay para mas maging babaw ang kanilang ipinapakitang kapangyarihan kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Kita natin sa Matthew 24 verse 24, 2 Thessalonians 2 verse 9. It appears Simon was the latter, as Luke states that he amazed the Samaritan for a long time with his sorcery. So makikita natin na sa sulat ni Lucas, makita natin na matagal na panahon niyang mangha-mangha sa kanya ang mga taga Samaria o yung mga Samaritano. At minsan nga dahil sa kamangmangan ng mga ito, tinatawag siya na siya ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Imagine that. Na tinatawag si Simon na ang dakilang yun ang title niya. Okay? He was not only a sorcery, he was not only a salamangkero na typical na salamangkero, ngunit siya ay merong title. Ang title niya ay He was the great power of God. So, nakita natin yun sa Acts 8 verse 10. Ito ay yung messianic title. Imagine that, na ikinupot sa pangaran ni Simon. Dahil nga sa kakulangan ng kanilang pagkakaunawa tungkol kay Kristo. But,
Interestingly, however, Simon, empowerment by Satan, kahit na si Simon ay may kapangyarihan na galing sa diablo, so did not include loyalty to demonic. So, na-awake din siya in the wake of hearing or seeing the disciple Philip. Nandun siya eh. Nung nangaral si Philip, as he proclaimed the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ. Philip heard about Christ. Simon was baptized in the early church and followed Philip everywhere. Kaya nga, sabi doon, naniwala si Simon at nagpabautismo. At sumunod siya sa kay Felipe, saan man ito magpunta. And the Bible says that the Holy Spirit had not yet come upon the Samaritans. Later, Apostle Peter and John arrived. Nang dumating si Pedro at si Juan, in which the Spirit came upon the believers, dumating sa kanilang Espiritu Santo, Simon witnessed this event and offered them money. Nang makita ito ni Simon, nag-alok na siya ng pera para makuha din niya yung ganong klaseng abilidad. On whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. At this point, Peter strongly reprimands Simon for his greed and state that he needs to repent of this wickedness and pray to the Lord in the hope that may forgive you for having such thought in your heart. E sabi ni Simon, mapapahama ka dahil lang iyong puso ay punong-puno ng kasakiman at kapaitan. Papahama ka kasama ang pera mo. Magsisi ka at tumalikod sa iyong kasalanan. But fearful of the apostles' words, natakot siya dun sa words ng apostles, and Simon pleads with Peter to pray to the Lord on his behalf. So sabi niya, panalangin niyo ako na huwag kong sapitin ang bagay na sabi. And after this event, the Bible never again refers to Simon the sorcerer. So matapos yun, wala na tayong makikita sa Bible na nabanggit pa ang kanyang pangalan. It would appear contrary to apocryphal and Gnostic texts that seek to glorify his role as a sorcerer. So makikita lang natin ito sa mga apocryphal, Gnostic texts, pero dito sa pumasa sa canon sa New Testament ay hindi na natin makikita yung Simon, maliban dito sa nabasa nating text. So, makita natin na pinapakita dito sa apocryphal Gnostic text to his role as a sorcerer and his previous satanic abilities. Makita natin kung ano pa yung mga pinagagawa nito ni Simon. That Simon was a repentant and may have continued to be a member of local church in Samaria. However, sabi doon, si Simon daw ay nagsisi at naging miyembro ng isang lokal ng simbahan ng Samaria. Pero, sabi ni Justin Martin and other Christian apologists, like Irenaeus, insist that he was an anti-Christ and continued his sorcery. So, ibig sabihin, hindi talaga siya, yung sabi ng mga ito, hindi talaga siya nabago. Nagpatuloy siya sa kanyang pagiging sorcery, even founding Gnosticism itself. The greed of Simon is recalled in the modern word simony, okay, using religion as means of profit. Ibig sabihin, pag tinawag na simony, ginagamit ang relihiyon para magkaroon ng pera. Okay, so tingnan natin, yun po yung konteksto po ng ating winasang text mula dito sa buhay ni Simon at yung pangyayari doon sa mga pangyayaring yon. So, yung unang punto ko doon sa marka ng pagiging totoong Kristiyanong mananampalataya ay, di ba, una ang kahalagahan ng pagbabago ng puso. Yung tinatawag nating regeneration. Makikita natin dito, bagamat ang kalalagayan ni ni Simon, ang sabi ng talata ay siya'y naniwala at nagpa-bautismo. So, nung tinignan ko ito sa wikang Griego, yung nag-appear is yung pisteo
Tama ba yung aking pronunciation? Stio kai baptizo. Believe and baptize. So, sabi doon ni Barnes sa kanyang commentary, Notes in the Bible, Simon himself believed also. Na si Simon daw ay naniwala din naman. That is, he believed that Jesus had performed miracles. Ngunit yung kanyang paniniwala, ay niniwala siya doon sa ginagawa ni Kristong mga milagro. Iba yung kanya, kaya kasi, bakit natin tiningnan ito? Kasi baka sabihin natin na si Simon ay talagang totoong naniwala. Totoo naman siya naniwala, pero yung kanyang paniniwala, hindi sa Ebanghelyo, kundi doon sa ginagawa ng mga milagro ni Kristo. Okay? Yun ang sabi ni Barnes. And was raised from the dead, and etc. All this he could believe in entire consistency with his own notion of the power of magic. Kasi siya isa lamang kero eh. So sa kanya siguro sa isipan niya, ay, nabuhay itong Kristo. Marami itong ginawang himala. Siguro pag naging nanampalataya ko nito, magagawa ko rin yung mga ginagawa nitong Kristo nito kapag ako ay sasama-sama dito sa mga ito. Okay, parang gano'n. And all that connection requires us to suppose is that he believed this Jesus had the power of working miracles. Kita niya na may kapangyarihan ang Kristo na gumawa ng mga milagro. Nakita niya na mas makapangyarihan ata kaysa sa akin. Kasi siya, nahihirapan pa siyang, siyempre, inaaral niya kung paano siya magmamagic, di ba? Kita natin, yung mga magician sa panahon natin ngayon, yung ginagamit nila is mga tricks. Di ba? Kung paano nila, pinag-aaralan nila ng talagang kung paano nila lilinlangin. Yung pinag-aaralan ng paano lilinlangin ng tao eh. So, si Christ, hindi ganon. Based doon sa patutuo nila Philip at ng mga apostles, directly, ibang klase yung pinapakitang milagro ni Christ kaysa doon sa kanyang ginagawang pagiging salamang kero. And his purpose to turn this to his own account. Okay? Yung sinasabi niya na meron, kaya nga sabi ni Peter, sabi niya, mapapahama ka. Dahil yung puso ay punong-puno ng kasakiman. Okay? Bitterness. And bitterness. He was willing to profess himself to be his follower. Tagasunod din ako. Gano'n. Sama din nila ako. It might have endured this popularity. Moreover, he had taken a stand of position with so many with professing to become Christian. People often profess religion because if they do not, they fear that they will lose their influence. So, minsan, sometimes, sa buhay, may mga sumasama sa relihiyon, may mga nakikianib sa relihiyon para lamang sa kanilang popularity, para makadagdag sa kanilang kagwapuhan o kasikatan na kami ay mga relihiyoso. This is. Kasi sumikat ang that time, nung marinig yung gospel ng mga tao, nung narinig nila, nagpabaptize yung marami, naniwala. O syempre, umanangalingaw-ngaw itong paniniwalang ito. And that's why, kilala si Simon sa lugar, siyempre siya iaanib doon para makasabay siya doon sa pag-angat ng pagkakakilanlan. Nakukuha niyo yung aking ibig sabihin. So mayroon din ganong mga pangyayari sa buhay ng pananampalataya na may mga pumapasok sa loob ng simbahan o iglesia para lang mayangat pa ang kanilang pagiging popular sa komunidad. Ginagamit yung simbahan. At naiintindihan niyo siguro ang aking ibig iparating. At marami nagpo-profess ng kanilang pagiging relihiyoso dahil natatakot sila na mawala ang kanilang impluensya. At ngunit ang katotohanan ay hindi naman talaga sila mga totoong mananampalataya. That Simon was not a real Christian. Si Simon ay hindi siya totoong Kristiyano. Is apparent from the whole narrative. Kung tinignan natin yung buong narration ng nakita natin kung paano at kung sino siya doon sa sinasabi ng mga apostles at ang sinasabi ni Luke, hindi talaga mo makikita na siya ay na-convert. He was a hypocrite.
Siya isang hipokrito. And when he baptized, yes, okay, so nabaptize siya and he was admitted to a profession of religion in the same way as others. Philip did not pretend to know the heart. Okay? And Simon was admitted because he professed. Hindi kaagad na halata, na ito pala hindi, okay? Kasi wala naman talagang kakayanan kahit yung pastor, wala siyang kakayanan na, ito bang aking mga kasama dito ay 100% is mga talagang totoong mananampalataya, lalo na sa malaking congregation. Kaya nga mapalad yung mga konti lang yung mga yung mga attendees kasi nakikita kumbaga na alagaan talaga. Pero pag madami na, hirap ng kailangan meron ka dong mga assistant kasama. Okay, so this is all evidence that minister of the gospel can now have. It's no wonder that they as well Philip are often deceived. So, maaaring mali lang. Maaaring may mga sumasama na hindi naman talagang mga totoong mananampalataya at iba naman talaga yung nilalaman ng puso. And the reason which influenced Simon to make a profession of religion to have been this. So, may tatlong bagay na siguro, sabi ni Barnes, ito yun. An impression that Christianity was true. So, an impression ni Simon na ang Kristyanismo ay totoo. He seemed to have been convinced of this by miracles of healing. Na-convince siya dahil doon sa mga milagrong ginawa din ni Felipe. At pangalawa, the fact that many others were becoming Christian dahil maraming nagiging Kristiyano eh. And he went in with the multitude. At sumama siya sa marami. Kumbaga, kung nasan yung majority, doon. Parang gano'n. This is often the case in revivals of religion. And 3, he was willing to make use of Christianity. Yung kanyang motibo ay para gamitin ang Kristyanismo to advance his own power. Okay? Influence and popularity. A thing which multitudes of men of the same mind which Simon Magus had been willing since to do. So, ganito rin yung mga iba. Minsan, So, he continued. Sumama siya. Bakit? Kasi ito yung customary nung panahon. Kapag ikaw ay disciple, talagang sasama ka doon sa nagtuturo sa iyo. Even na John the Baptist, meron siyang mga tagasunod. And that was customary. Talagang ginagawa yun that panahon. Iwanan mo buhay mo at sumama ka doon sa guro na yun para matuto ka kung ano yung kanyang mga ituturo sa iyo. Ganun nila nililearn yung mga kailangan nilang matutunan. Hindi katulad natin sa panahon natin ngayon na we can go to school and go back to our home. Sa panahon nila, hindi ganon. Pag gusto mo mag-aral, punta ka doon sa marunong at doon ka tumira sa kanya. Ganun po ang customary that time. That's why Simon had followed Philip wherever they go. Saan sila pumunta. So, ngunit ang kanyang paniniwala dito ay hindi tunay na pananampalataya. Sapagkat meron siyang motibo at plano kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na yun. Makita natin na walang regeneration na nangyari sa kanya. Ang layunin niya ay pansariling interes lamang sapagkat nakita niya na mas makapangyarihan ang mga tagasunod ni Kristo, Jesus, kaysa sa kanya. Kaya tinangka niyang bilhin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang salapi. Hindi lamang siya naniwala at nagpabautismo, kundi sumama pa. Siya sa mga apostol, sa pangangaral ng mga ito, at siya'y manghang-mangha sa mga milagrong ginagawa ng mga apostol. Ang dahilan ng kanyang pagsama ay hindi para sa ebanghelyo, kundi para sa kababalaghan at magbenepisyo siya dito. Siya'y manghang-mangha na para bang sa kanyang sarili, ako din, gagawin ko din ito at aalamin ko kung paano. At nang makita niya sa pamamagitan ng pagpatong ng kamay, doon lumitaw na siya ay hindi totoong taga-sunod. Hindi totoong mananampalataya. Gusto niyang bilhin upang magkaroon siya din ng kapangyarihan. Dito makikita natin kung gaano kadumi ang pusong hindi pa nababago. Punong-puno ng kasakiman, pandaraya,
pagpapaimbabaw, at mataas na pagnanasa sa kapangyarihan. Maraming bagay ang itinuturo ang pangyayaring ito sa atin. Okay, una, makikita natin na ang pagbabago ng puso ng tao ay hindi buhat sa kanyang desisyong sariling hangarin. Pangalawa, ipinapakita kung gaano kasama ang pusong pinamumugaran ng kasalanan. At pangatlo, hindi basihan ang naniwala at nagpabautismo upang matiyak na siya'y mananampalataya. Maaring siya'y gumaya lang at may motibo. At ang pang-apat, napakahalaga ng mensahe ng pagliligtas tungkol kay Jesus kaysa sa mga himala o pagpapalang pisikal. Sa panahon natin ngayon, maraming lumitaw ng mga kaaway ng Ebanghelyo ni Kristo. Nariyan ang mga nagpapakilalang ministro ni Kristo. Ngunit sila ay mga ministro ng kadiliman. Sila ay nagpapakilala ding mga Kristiyano. Ngunit ang totoo, sila ay mga mananampalataya, hindi sila mga mananampalataya, kundi mga kampo ng kadiliman. Upang wasakin ang kagandahan ng Ebanghelyo ni Kristong nagliligtas. Sila ay mga may mataas na titulo na pinanghahawakan upang makahikayat ng maraming tagasunod. Ang kanilang pangako ay wala nang maghihirap, ang pagyaman, ang makamit ang katawang di na nagkakasakit, at kilalanin sa lipunan ang hangarin, ang mga natural o pisikal na katanyagan. Na ang interes ay pansariling kasakiman, itong mga pangakong ito ay pinangako rin ng demonyo. Noong una pa man. At kahit doon sa pagtukso niya sa Panginoon, ay ganito ang kanyang ipinangako at ngayon gumagamit siya ng mga nagbabalat kayo na mga ministro upang linlangin ang tao. At ibulid niya sa pagkagumon sa kasalanan. At higit sa lahat, ibahin ang kahulugan ng Ebanghelyo at ang pagiging Kristiyano. Mga minamahal, ito'y babala. Tayo pinag-iingat ng Panginoon. Hindi lamang yun, maraming tagasunod ni Kristo na nag-aakalang sila'y papunta sa langit, ngunit ang masaklap na katotohanan na ang kanilang biyahe, sinasakyan ay biyaheng impyerno. Makikita natin na sa gawa ang tunay na mananampalatayang binago ang puso. Makikita natin ang gawa ng tunay na binago ang puso. Mayroong totoong pagsunod sa salita ng Diyos, mayroong pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, at ang kanyang nais ay makapagbigay ng papuri sa kanyang manlilikha. Ngunit ang hindi totoo, walang pitak sa kanyang puso ang mga bagay na ito. Maaring dumadalo ng pagsamba. Ngunit ang kanyang damdaming mga Kristiyano ay malayo sa kanyang isinasagawang pamumuhay. Maraming Kristiyano ngayon ang nahihirati na lamang na dumalo tuwing linggo at hindi makiisa sa iba pang mga gawain ng iglesia. Ang tawag dito ay mga nominal Christian. Nakikidalangin din naman na paglago ng iglesia at pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ngunit ang totoo ay wala siyang panahon sa mga bagay na ito. At lagi nalang bukang bibig, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Kristiyano, hanggang kailan ka ganyan? Napakahalaga ng pagbabago ng puso. Sinabi sa Ezekiel 36 verses 26 to 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayo ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Bagong espiritu. Ang masuwayin niyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Napakahalaga na mabago ang puso. Sapagkat bakit? Sabi ng Jeremiah 17 verses 9, ang puso ng tao ay mandaraya, higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang nakakalam kung gaano ito kasama? Mandaraya ang puso ng tao, hindi rin pwedeng magtiwala sa nararamdaman, sapagkat ang pakiramdam ay hindi consistent. Ito ay nagbabago.
Kaya nga ang katagang follow your heart, kapag ito ay hindi sa pamantayan ng salita ng Diyos, tiyak ang resulta nito ay hindi kalooban ng Diyos, kundi kapahamakan. Ganun din sa nararamdaman. Kaya nga dito maliwanag na si Simon ay hindi panabago ang puso, ngunit siya'y umanib. Posible ba itong mangyari sa loob ng iglesia? Ang sagot ay oo. Maaaring ikaw ay matagal na dumadalo, ngunit hindi mo pa nararanasan ang pagbabago ng puso. At kung ikaw ay nasa ganitong kalalagayan, ulitin ko ang sinabi ng apostol. Kaya nga magsisi ka sa kasamaan mong ito. Humiling ka sa Diyos, baka sakali ipatawad sa iyo ang hangarin ng iyong puso. Kaya makikita natin na ang unang marka ng isang mananampalataya ay ang binagong puso. At hindi ito sa pamagitan ng sariling desisyon, bagamat tayo na nasa Reformed Theology, ang ating pagtanaw dito, kahit na meron tayong tinatawag na conscious effort, hindi nangangahulugang iyon ay sariling pasya ng tao. Kundi yun ay pag-udyok ng Santong Espiritu na kumuilos na sa kanyang puso, kaya siya nagdesisyon para sa Diyos. Ang tawag dyan ay biyaya. Hindi katulad ng metodolohiya sa pag-ibangheliko sa panahon natin ngayon na pinagdidesisyon ng tao para tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil kung ganun ang pagliligtas, paano masasabing iyon ay biyaya? Na meron kang parte na ginawa. Malinaw na kasi tinanggap ko. At ito ang sakit ng lumalaganap sa pag-ibangheliko at namunga ito ng hindi talagang tagasunod ni Kristo. Nagprofess na kami ay ligtas sapagkat kami ay nanalangin ng sinner's prayer na walang repentance at regeneration. Sapagkat walang naganap na totoong pag-ibangheliko. At minsan nakapokus sa testimonya ng himala at pagpapagaling. Ito ay nangyari ng mga panahon ng mga naglabasan ng mga faith healer. Nagkaroon ng massive na gathering, ngunit ang sentro ng mga pangyaring yun ay miracles and wonders. Hindi ang sentro ang pag-ibangheliko. Meron pa lumaganap din ang mga krusada at mga revival at ang sentro ng mensahe ay testimonya at mga awitan lamang. Ngunit, marami ang nag-akalang sila ay Kristiyano. Dahil sila nakadalo sa ganong event. At mapapansin natin na may pag-uulit sa ating panahon ang mga bagay na yun. Hindi ko sinasabing walang na-convert sa mga bagay na yun. Meron. Pero makita natin yung epekto nito sa sangka-Kristyanuhan. At umuulit ito sa panahon natin ngayon. Hindi pwedeng hindi ako magkomento sa bagay na ito. Nababalitang magkakaroon ng Hillsong Church sa Manila. Sa Grand Hyatt, Manila, 18th Avenue Corner, 35 Street, Bonifacio Global, Taguig City. At ang kanilang goal ay mag-plant ng church. At ang sabi nila, our desire is to see lives transformed by the gospel. We're here to love God and love people. It's really simple, and yet changes everything. So whether you are brand new faith, exploring it, or have been following Jesus for 4 years, there's place for you here. What are you waiting for? We can wait to meet you. Sabi nilang gano'n. May concern kung talagang genuine ang pakay o sabihin natin, yes, goods naman, pero hindi pa din kailangan na hindi tayo magsilita tungkol dito. Dapat hindi dyan maraming remote area sa Pilipinas na wala pang simbahan. Bakit di kayo dun magtayo? At siguradong kawawang mga maliliit na churches dyan sa lugar na yan. Siguradong dun lilipat ang marami, lalo't ang kanilang pakay ay magmahal lang. Magmahal lang ng tao. No, we need to hear the gospel. Alam natin na ang Hillsong na yan ay prosperity gospel ang dala. May mga pag-uulit sa mga panahong nangyayari dyan. Yung mga self-proclaimed apostle narito sa Pilipinas.
Ito nga, may nagsabi, walang nagmahal kay Jesus ang naghirap, nagutom, napahamak, napabayaan, namatay, at nagdusa sa mundong ito. Ang lahat ng sumunod sa Kanya ay blessed na blessed. And guess what? Apostle Paul quit in the group. Dahil baliktad. Maraming namatay, maraming naging martir, maraming nagutom. Pag binalikan natin yung historya ng Kristyanismo, magugulat ka sa katotohanan. Samantala itong mga self-proclaim na ito, ang kanilang pinoproklama, ay walang naghirap, nagutom. At maraming siyempre susunod. At marami pang mga bulaang nagtuturo ng nagsisilitaw dito sa Pilipinas. Makikita natin na hindi nabago ang puso, may motibo, at madalas sila ang majority dahil ino-offer nila ay yung gusto ng mga karnal na Kristiyano. Kaya sabi ng Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit sa araw ng paghukom. Maraming magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Makikita din natin na hindi ang bautismo nagpapatunay na sila'y Kristiyano. Katulad ng ginagawa ng simbahang malaki na nagbabautismo ng mga bata at ibinibilang ng mga mananampalataya, malayo sa katotohanan. Dito nga nakita natin na hustong gulang na itong si Simon. Nagbautismuhan, ngunit hindi pa rin siya naging totoong mananampalataya. Lalo ng mga batang binautismuhan. Hindi ko sinasabi na hindi kailangan ang pagbabautismo. Sapagkat sa totoong marka ng iglesia, kabilang din naman ang pagsasagawa ng bautismo, pagbabautismo, yun ay sa kalinawan ng pagpapahayag ng isang mananampalataya ng tinatawag na believer's vow. Pero sa case ni Simon, ay hindi ganun ang kanyang layunin. May iba siyang pakay kung bakit siya nagpabautismo. Ang sinasabi ko dito ay maaring ganun. Gumaya lamang. Magpabautismo. Ngunit hindi naiintindihan ang kahulugan nito. Marami pa sana kung gustong sabihin dito. Ngunit tumuloy tayo sa panghuli. Nakita ko. Dito sa ating punto na napakahalaga ng pagmimensahe ng Ebanghelyo. Kaysa sa mga himala at pagpapalang pisikal. Hindi pa rin may tatatwa na ito ang pangunahing dahilan kung bakit naririnig ng tinawag ng Diyos ang kanyang pinili, hindi sa himala, kundi sa Ebanghelyong nagliligtas. Bakit ito mahalaga? Sapagkat kung maririnig niya ito, ay tiyak na siya ay sasampalataya. At makikita natin ang binagong puso, ang kanyang hagad, ang mensahe, hindi siya after dun sa material. Ngunit makikita din natin naman ang hindi nabago ang puso. Siya ay after sa mga himala at mga material na pagpapala. Ganun si Simon. At ganun ang marami minsan. Dumadalo ng maraming mga pagtitipon. Nag-aaksaya ng pera, gas, at kung ano pa. At ang after ay yung signs and wonders and testimony. Hindi ang Ebanghelyo. Nakakalungkot isipin. Kaya nga sa lugar ng Africa, talamak ang mga sorcerer. May mga major one pa doon na tinatawag, major one prophet. At ang kanilang mga ginagawa sa loob ng church ay nagmamagic. Wala kang maririnig na gospel. At ang tao kung bakit naroon ay para pagpalain. Na kapag sila'y nahawakan ng propeta na ito, ay dadaloy sa kanila ang pagpapala. Na kapag nakuha ko yung oil na yon, na ibinibenta ng propetang ito, pag nailagay yun sa akin, yes! Yayaman na ako. Kahibangan. Kaya nga meron doon pamusong
Si Conrad Mbewe, ng binansagang Espardyo ng Africa. Siya doon namumusok sa mga ito. Sigaw, hindi yung totoo. Pero wala tayong magagawa dahil kung ano ang gusto ng karnal na tao, yun ang kanilang gusto. Yun ang kanilang yayakapin sapagkat yun ay masarap sa laman. Sino ba naman ang ayaw yumaman? Sino ba naman ang gusto niyang marinig ay wala na siyang sakit? Sino ba naman ang ayaw marinig na hindi na siya magugutom? Sino bang ayaw marinig na you are so beautiful, you are so handsome, you are been loved, you are been the apple of the eye of God. My goodness, you are not been so beautiful. You are not been so handsome. You are been a sinner that was been saved by grace of God. Yun yung totoo. Pero syempre, dahil karnal, ang gusto marinig ay yung mga nakakakiliti sa tenga. Ayaw na marinig na tao na ikay makasalanan. Mag-repent ka. Magsisi ka sa iyong kasalanan at sumunod ka kay Kristo. Ayaw marinig na marami yon. Why? Because it hurts. Masakit yun eh. Kaya pupunta kami doon sa mga preacher na you are welcome here. Tapos may mga music pa yun na nakakaantig ng damdamin. Bakit pinagsabihan ka ng pastor na gano'n? Hindi niya naiintindihan na mahal naman ka ng Diyos. Yung pala, tinutuwid ng pastor doon sa church kasi may ginawang kabalbalan. Kita niyo ang katotohanan ito. Kaya makikita natin na dahil sa himala at mga sinyales at kamanghamanghang pinagagawa ng mga taong self-proclaimed apostol at mga propeta, iniligaw nila ang marami. Ito ang continuation ng propesya ng Panginoon ang sinabi niya sa Matthew 24, verses 4, 5, and 11. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ninuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Maraming magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Kaya tandaan natin na ang tunay na mensahero ng Diyos, ang kanyang ipinoproklama ay ang ibanghelyong nagliligtas. Hindi ang ibanghelyong gawa ng tao. Kaya napakahalaga ng pangangaral ng tunay na ibanghelyo. Yun ang kailangan ng kaluluwa ng tao. At yun ang magbabago ng puso ng tao, ang ibanghelyong nagliligtas. Kaya mga minamahal, tiyakin natin ngayong umaga kung nabago na ba ang ating mga puso. Ikaw nakakarinig ng mensaheng ito. Kung ikaw man ay wala pa sa Panginoon, ang dalangin ko'y naway kahabagan ka ng Diyos upang makaranas ka din ng kaligtasan. Pangalawa, at dito tayo magtatapos, ang binagong puso ay may tamang motibo sa paglilingkod. Pangalawa, ang binagong puso ay may tamang motibo sa paglilingkod. Makikita natin sa pagkakataong ito sa buhay ni Simon na hindi siya nagkaroon ng konbersyon. Siya hindi mananampalataya. Ang kanyang motibo sa pagsama sa mga apostol ay para makakuha ng kapangyarihan. Ngunit hindi pinahintulot ng Diyos na si Simon ay maging taga-sunod. Siya ay na-expose sa kanyang kasamaan. Mapapansin natin na ang katanyagan o ang tinatamasang kasikatan ay madalas na nauuwi sa kapalaluan at kapahamakan. Maraming beses na sana'y magkakaroon ng konbersyon ng taong ito. Maraming beses siyang pinagkalooban ng pagkakataon sapagkat batid ko na hindi tumigil ang mga apostol upang ipangaral ng ibanghelyong nagliligtas patungkol kay Kristo. Sapagkat siya'y kasama-sama ng mga ito. Ngunit iba yung kanyang tinitingnan. Ang kanyang inaabangan, hindi yung ibanghelyo. Ang kanyang inaabangan ay yung himala. At kung paano ito isinasagawa. Huwag natin kalimutan na kahit na alam natin na sa pamagitan ng biyayang naliligtas ang tao, ikaw, tao na nilikha, alam mo sa iyong puso na ikaw ay makasalanan.
At kailangan mo ng kaligtasan. Kaya't huwag mong patigasin ang iyong puso. Tanggapin mo ang iyong kasalanan at humingi ng tawad, tiyak na ikaw ay magkakaroon nito ng kaligtasan. Meron kang kaisipan dahil hindi ka robot. Meron kang responsibilidad na tanggapin ang Ebanghelyong nagliligtas sapagkat alam natin na sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ay gumagawa ang Espiritu ng Diyos sa puso ng bawat taong nakakarinig nito. Hindi natanggap ni Simeon ang kaligtasan dahil ang kanyang pinagtutuunan ay kung paano pa siya sisikat kung makukuha niya ang kapangyarihan. Ang pera ay mabuti kung gagamitin sa mabuti. Ngunit, ang pera nagiging masama kung gagamitin sa kasamaan. Alam natin na maraming pera itong si Simon dahil pinagkakitaan niya ang kanyang pagiging salamangkero. At ito'y kanyang ginamit upang bayaran ng mga apostol para sa kapangyarihan. Ang pera ang ugat ng kasamaan. Ang pagiging gahaman at makasarili ang nag-uudyok para gumawa ng karumalduman na kasalanan. Ang pagtatwa kay Jesus ay ang dahilan ay ang pera. Sa 30 pirasong pilak, ibinenta ni Judas ang katotohanan. Ang kanyang prinsipyo at dignidad at ang kanyang integridad. Gaano ito kasama sa panahon natin ngayon? Maraming mga nagpapanggap na simbahan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Dito na lang sa atin, may nangangaral dyan sa palengke. At pagkatapos ng pangangaral ay sila'y pakunwaring humihingi ng donasyon. Ito'y kalapastanganan sapagkat ang mabuting balita ay hindi ipinagbibili. At kailanman hindi ito mabibili ng salapi. May mga simbahang akala mo'y simbahan ng Diyos, pero yun ay sinagoga ng demonyo. At ang kanyang lingkod doon ay nangangaral patungkol sa pagyaman gamit ang salita ng Diyos para sa pansariling interes. May mga nangangaral na kapag hindi ka nagbigay ng ikapo ay mawawala na ang iyong kaligtasan. Talamak sa Amerika ang prosperity gospel, pati sa Pilipinas. Mga nagbabalat kayo na simbahan. Nagkakasal ng parehong kasarian para sa pera. Mga simbahang nagpapabayad tuwing eleksyon. Pinagkakakitaan ng iglesia, nangangayayat ang mga tupa habang ang mga lobong nangangaral sa kanila ay tumataba. Ginagawang parang comedy bar ang simbahan. Ginagawang disco ang pulpito. Maraming clown, hindi mga preacher, kundi mga batang paslit na naglalaro sa pulpito. Ito ang resulta ng mga pusong naglingkod na hindi nabago ang puso at ang kanilang mga motibo ay mga pansarili lamang. Kaya pinagdidiinan natin dito na ang paglilingkod sa Diyos, ito ay panawagan ng Diyos. Ito'y hindi isinugod, kundi talagang isinugo. Madalas na naging problema ng mga Bible school, na basta na lang nagpadala ng mga estudyante sa mga Bible school na hindi dumaan sa tamang proseso. Hindi natiyak na siya ba'y nabago ang puso? Nakakitaan ba ng pagkatawag ng Diyos sa ministeryo? Sumasang-ayon ba ang kongregasyon sa pagpasok niya sa school na ito upang ma-equip at mahubog doon? At susuportahan ng kanyang pangangailangan habang siya hinuhubog upang maging kagamit-gamit sa pagmiministeryo? Ito minsan na nakakalungkot that we are sending men not being converted and generated. And that is why we're supposed to be creating biblical preachers. Now we are sending false teachers, enemy of the cross of Christ. For the sake of what? Para saan? Dahil ba suporta, kaya hindi siguradong mananampalataya sa Bible school? Ang Bible school ay hindi moral recovery program. Hindi lamang karakter ang hinuhubog doon, kundi dapat matiyak ang prinsipyo ng salita ng Diyos sa puso ng mga ngaral ng salita ng Diyos. Nakalimutan natin na ang tao ay depraved sa kasalanan. Ang kailangan niya ay hindi moral recovery. Ang kailangan niya ay ang Ebanghelyo ni Kristo para mabago ang kanyang puso. Lagi ko itong sinasabi. Kahit saan ako magpunta, ang pagpasok sa School of Christ ay hindi para malaman ang iyong calling, kundi papasok ka doon dahil alam mo ang panawagan
ng Diyos sa buhay mo. At para maarmahan ka, may handa ka sa ministeryong ipinagkalob sa iyo ng Diyos. Kaya itong tanong, marami nag-graduate, bakit hindi naglilingkod? Dahil malamang sa malamang, hindi na bago ang puso. Pwedeng maging theologian ng isang tao na hindi nagkaroon ng konbersyon. Kaya makikita natin ang unang marka ng pagiging Kristiyano ay nabago ang kanyang puso. Nagkaroon ng regeneration. Ito ang sinabi ng Panginoon. Maliban na siya'y may panganak ng muli, ang lingwahe dito ay regeneration. Sa paglilingkod sa Panginoon, dapat tama ang motibo. Kapag tama ang puso at nabago, tiyak na tama ang motibo sa paglilingkod. Naway mabuksan tayo sa ating kapanahonan. Ngayon, sa mga nangyayari sa isang Kristyanuhan, ang kinaharap ng iglesia ng Panginoon, nawa tayo merong gawin upang makatulong sa iglesia. Higit sa lahat ng mga ito ay marami pa ring mga totoong mga ngaral ang nagpapatuloy at nakikibaka. At patuloy na itinuturo ang katotohanan. At nawa sa iglesia ito ay maraming hubugin ng Diyos na merong malasakit sa iglesia at sa mga mananampalataya na hangad ay laging mapurihan ang Diyos sa kanyang buhay paglilingkod sa Kanya. Marami pa ding mga halimbawang Kristiyano na nabago ang puso na may tamang motibo sa paglilingkod. Nandiyan ang patuto ng taong ito, kagaya ni Robert Murray McCheyne, David Brainerd, William Carey, George Whitefield, George Muller, Spurgeon, at napakarami pang iba. Naway mabuhay sa ating mga puso ang tunay na paglilingkod sa iglesia ng Panginoon. At purihin natin ang Diyos sa mga bagay na ito. Dahil dito, hindi itinuturo na ikay yumaman. Dito, hindi itinuturo na hindi ka na mawawala ng sakit. Dito, ang itinuturo ay mapapurihan ang Diyos sa iyo. Buhay habang ikay nabubuhay. Tayo manalangin sa Panginoon.